Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang buong Global na Tayo team mula po sa ating production side. Ang ating executive producer for today, Miss Stephanie Vicente. Kasama rin na po si Ginoong J. Arevalo. Sa Master Control, kasama naman natin si Miss Susan Aizon at sa Wirecast si JP. Kami po ay napapakinggan at napapanood nyo live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan na rin po sa ating YouTube channel. Sa ating YouTube channel, type nyo lamang po sa inyong mga browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, pwede nyo po kami mapakinggan ang mga programa dito sa ating himpilan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. At ngayong araw pong ito, muli po kami maghahatid sa inyo ng mga mahalagang kaganapan at mahalagang balita, mga mahalagang panayam, para makapagbigay po sa inyo ng impormasyon at gabay. Pero bago tayo dumako sa ating unang yugto ng ating programa, yung ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Region 1, bahagi ng Batanes, bahagi po ng Western Seaboard ng ating Pilipinas, pinaghahanda na po kayo ng Pangulo, lalo na yung mga local government units, yung mga government agencies na may concern pagdating po sa paniniguro ng kaligtasan ng ating mga kababayan tulad ng NDRRMC, ng Office of Civil Defense, ng DSWD, ng Department of Health at mga local government units na concerned. Dahil po sa super typhoon na si Bobby. Okay, nanalasa na po si Bobby sa Marianas Island, sa Rota, sa Guam. Natapos na siya doon. Papunta na po siya sa Philippine Sea. Papasok na po siya sa ating Philippine Area of Responsibility ayon sa ating Weather Bureau sa Pag-asa. Inaasahan po na mamayang gabi o bukas ng madaling araw ay makakapasok na siya sa Philippine Area of Responsibility. Super typhoon po ito, si Bobby. Kapag pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Inday. Hindi po yung Inday na nakasalang sa impeachment trial. Inday po yung super typhoon pangalan. Ginagawa po kasing ngayon yan, memes tsaka mga biro para dalawang Inday. Pero anyway, seriously speaking, maghanda po tayo. Let's take heed do sa direktiba ng Pangulo sa mga iba't ibang mga government agencies, national man yan o local, basta may kinalaman sa paghahanda sa epekto ng super typhoon na si Bobby o Inday once na pumasok na po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Alright, itong unang bahagi ng ating panayam, napaka-importante po nito sapagkat simula pa po nung tumama o lumala yung sitwasyon sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, isa na po talaga sa nagiging sanhi ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin, paghina ng global economy, nakakaapekto na rin sa iba't ibang mga ekonomiya ng iba't ibang bansa, including the Philippines. Okay? Ito pong langis, di ba? Oil. Alright? Pero ngayong medyo humuhupa ng sitwasyon doon, meron namang lumalabas ngayon na issue o suliranin na involved pa rin ang langis. Ano yun? Ito po yung tinatawag na hoarding. Oil hoarding. Ano bang ibig sabihin ng oil hoarding? Oil hoarding. Ano ba ibig sabihin niya sa Tagalog? Di ba? Dapat malaman natin yan. At paano ba nangyayari ang oil hoarding? At anong ginagawa ng gobyerno para matugunan yung problema ng oil hoarding na yan? At siguro ang isa sa mga itatanong ko dyan,
kailan masasabi na ang oil hoarding ay maituturing na isa ng economic sabotage? Kasi po nung June 2 nagkaroon po ng Senate committee hearing or meeting sa Senado sa ilalim ng Senate Committee on Energy. Ang chairman po niyan ay si Chairman Senator Erwin Tulfo at nandoon po ang Department of Energy at sinagot yung mga katanungan tungkol dito sa nakikitang problema ng oil hoarding. Pero para sagutin at magbigay ng mas karagdagang detalye at mas malawak na perspektibo sa usaping ito, kasama po natin ngayon si Director Rino Abad. Si Director Rino Abad po siya ang Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po, Director Rino Abad, at welcome back sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga sa ating programa at sa ating mga kababayan po. Maraming salamat po, Director Abad, sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa. Well, Director Rino, siguro to put things in context, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ano po ba ang sabihin nating layman's term o sa wikang Tagalog, ano bang ibig sabihin nitong oil hoarding? Kasi madalas narinig natin rice hoarding, di ba? Mga agricultural hoarding. Pero ano itong oil hoarding? Well, para sa for now yung common understanding natin, iyan ho yung sa side ng mga trader, yan ay masasabing unjustifiable refusal to sell. So ibig sabihin, ayaw mo benta na mayroon ka man namang inventory. Doon naman sa side ng consumer, yung pagbibili ng sobra-sobra na halatado namang hindi mo kailangan under your regular requirements. And therefore, nag-iimbak ka. So ito yung dalawang side of the hoarding, no? Yung sa side ng nagbebenta at sa side ng bumibili. Alright. So sa side ng nagbebenta o yung sabihin na natin mga oil companies o mga traders, ano po, Director Abad, ayaw nilang magbenta bagamat meron silang inventory o supply. Sa panig naman ng consumer, ng individual, yung bumibili siya ng higit pa sa kanyang pangangailangan. Tama po ba yon? Tama po. Ayun, okay. Alright, pero nagkaroon kayo ng meeting nung June 2, correct me if I'm wrong, Director Abad. June 2, nagkaroon ng meeting ng Senate Committee hearing sa Senate Committee on Energy. Ang chairman si Senator Erwin Tulfo. At naitanong itong oil hoarding na ito. Gaano ba kalala ang oil hoarding ngayon dito sa bansa natin, Director Abad? Kung normal ho ang supply at sa dami ho, kasi deregulated ho tayo, at sa dami ho ng supplier, hindi ho namin nakikita yung malalang sitwasyon ng hoarding. In other words, wala hong incentive kasi na mag-ipon ka ng inventory para hindi mo maibenta. Lalo na at the gasoline station level, mga 2 to 3 days lang yung supply na yan. So anong binabantayan mo? Parang walang rason dun sa economics. Kasi this is all about economics para kumita, no? Ba't mo naman titinggahin, sweldo ka ng sweldo, lahat na lang ng kuryente, lahat ng gastusin mo sa pang-araw-araw, pero wala kang ibebenta ni isang litrong fuel sa buong araw na yon. Parang hindi siya logical, no? It becomes logical kung mayroong supply shortage. Kaya doon sa pinopropose nga lalo na ng DOE, ay kung may mga national energy emergency or national emergency or national calamity, dapat mayroong kakayahan ang government na mag-impose ng hoarding penalty. Dahil dito may incentive yung negosyante na mag-hoard. Kasi gusto niya mag-ipon at suluhin, halimbawa, yung pagbebenta sa lugar kung magkakaroon na ng kakulangan at pipresyohan na niya ng malaki. Kasi in the end, kaya naman siya nag-ipon ng sobra-sobra
para masolo niyang pagbenta mas Mhm. mataas na presyo. Mhm. Mhm. Hindi naman eventually ang hoarding ay tataguin lang, Mhm. bebenta. Yun nga Okey. lang mas malaking presyo. Ibebenta niya sa mas mataas, parang mina-manipulate niya yung presyo, Yes. 'yun. Yes. So yan ho ang nangyayari pag marami ho, normal ang sitwasyon gaya ngayon, wala ho tayong pangamba, no? Dahil it doesn't make sense economically sa mga negosyanteng ito sa Mhm, oil mhm, mhm. na mag-hoarding sila para ano, wala Kaya ka nga. namang. Oo, 'pag mag-increase ka ng price, marami kasing open na gasolina, eh, di lilipat lang yung mga tao. Yes, At oo. saka 'pag hindi ka naman reliable, kung ako naman, ayoko nang dumaan diyan kasi waste of time, palaging minsan sarado, minsan open, Oo, minsan oo. so nakakawalang gana. Yung Hmm. mga lugar like may kalamidad, yun gusto ho natin mabantayan yun kasi Mhm, mhm. doon ho minsan na nagkakaroon ng mga ganyang mga pag-iisip, no, na makakuha ng mas malaking presyo by controlling the supply. Yung bang ano, sinasamantala na nila Direktor Rino na lugmok na nga, dapa na nga, pagsasamantalahan pa, parang gano'n ang dating. Yun ho ang ayaw sana nating mangyari. Mm. But in any case, mas maganda na ho naka-ready yung batas kaysa Mm. wala. And then speaking of the law, speaking of batas, batay po sa naging hearing ng Senate Committee on Energy, lumalabas po na limitado ang kapangyarihan ng DOE para habulin o ma-penalize sa mga kumpanya, traders o maging private individuals na nagho-hoard o nag-iimbak ng langis, lalo na sa usapin ng pricing at inventaryo. Siguro Ah, hindi naman hmm. siguro masyadong hindi limitado, hindi ibig sabihin may powers ang DOE pero hindi siya ganong kalawak, ano? Bakit po limitado lamang kapangyarihan ng DOE sa paglaban sa ganitong hoarding ng langis? Well, kasi yung bawat state of national energy emergency, though ini-invoke ng presidente yung emergency power kasi that will be the trigger to set aside yung Mhm. oil deregulation. You need the declaration ng presidente. Kaya lang, if the law itself, kasi sabi naman ng declaration ni presidente, gawin mo ang nararapat DOE. Mhm. Siyempre, hahanapin mo yung mga powers mo during that time na ini-invoke na ni presidente yung emergency power. Nandun naman sa old regulation, napaka-generic. Sabi Okay. lang niya, there's a power to take over or direct the operation. Ginamit din namin yun. Kaya lang, this time, sa experience namin nitong nakaraang crisis, nilista namin talaga yung mga ginawa na mga effective. Mhm. At doon na, dinitali na namin para magkaroon ng laman yung tinatawag na temporarily direct the operation of the oil industry. Meaning, Mhm. this is not, this is an exception to the operation ng oil deregulation. During crisis, during emergency na declared ng presidente, i-invoke ko natin yung emergency power. Ito na ho, dinitalye lang ho, at isa yan sa na-identify. Alright. Kasi if I'm correct, Director Abad, nabanggit sa committee hearing na kinakailangan pa in case na ipapatupad ninyo ang batas tungkol dito. May sinasabi na kailangan pa dumaan sa PNP, kailangan pa dumaan sa ibang mga government agencies bago maipatupad ng DOE yung talagang batas tungkol dito. Ito ba yung nakikita nating isa sa mga dahilan kung bakit medyo limitado ang powers ng DOE tungkol dito? Kasi unang-una, liberalized na yung market ng Yes. oil industry. So, ganun ba talaga nangyayari o ito yung mga pinapanukala yung ma-streamline na, hindi na kinakailangan dumaan sa police, sa PNP, hindi na kinakailangan dumaan sa DTI or ano pa mang government agency bago nyo maipatupad yung dapat ipatupad ng DOE patungkol dito sa mga ganitong oil hoarding. Well, ang ini-strengthen ho dyan, yung specific power, no, nung during the emergencies. Pero yung mga usapin na yan, mabilis naman ho yan magawa dun sa IRR. Kasi kung isusulat sa batas nga na with the assistance of the law enforcement agencies, mas madidetalye na lang ho yan dun sa implementing rules and regulations. So tama ho kayo, ang problema nga ho
DOE nga lang kasi when you do a case build up, hindi ho expertise ng DOE yung pagre-raid, Mhm. yung pag-a-apply ng surveillance. So kaya kakailanganin ho talaga natin yung tulong ng mga law enforcement agencies na mas Mhm. kabisado yung ganitong operation. So, At doon sila nakakatulong. Director Abad, we need to amend ang oil deregulation law. Well, i-amend natin to reinforce the details. Mhm. Kasi yung hindi naman kami kinulang, no. Trinay naming igawin through directives. Pero of course we don't want to uh, guessing later on pag may ganitong crisis uli na kung ano yung dapat gawin at hindi pa dapat gawin. Ilatag na ho natin para mabilis na ho yung mga susunod na generation o public officials sa department at sa mga law enforcement agencies na mag-implement ng mga kaukulang action pag naulit-uli itong ganitong crisis. Okay. Kasi very very touchy yung issue ng pag-amyenda sa oil deregulation law. It's been marami na, ito alam na rin siguro ni Director Dino Abado, marami na pagkakataon na inattempt na maamyendahan ng oil deregulation law. Pero hindi nagpo-push through. Siguro dahil sa paglalabi na rin ng ilang mga oil companies dahil siyempre ang gusto nila liberalize ang market. So, don't you see any problems on this maski nasabi natin nilalatag na po ninyo sa DOE itong mga ganitong klase ng pag-amyenda for the future. Pero do you see it being approved or being applied itong mga pag-amyenda na ito? Well, sa political will ho yan, naalala ko, tama ho yung sinabi nyo, yung sa LPG Industry Regulation Act, nangyari ho yung unang attempt bago napasa ay umabot ng 20 years. But ultimately napasa ho at na-strengthen natin yung power ng DOE at other agencies para mas mapasunod yung industry sa malinis na kalakalan ng LPG. Umabot din ho ng 20 years pero nagawa din. So kung hindi man magawa ngayon, itutuloy na lang ho natin palagi yang proposal na yan sa mga susunod na mga administration at Oh. sa susunod na Mm. Congress. Pero ang maganda ho dyan, kung hindi man yan mapasa, idadaan na lang ho namin doon sa tinatawag na contingency plan. Kasi nandyan na ho din yan sa mga contingency plan namin. Mhm. So kung hindi mai-reflect doon sa law, gagamitin na lang ho namin talaga yung nandyan na ngayon na power, is the power to direct the operation during Mhm. national emergencies. Yan. Yun na lang ho palagi kaming gagawin. Pero Mm. anyway, nakalatag na rin naman yung detalye doon sa oil contingency plan ng DOE. And speaking of mga krisis na pwedeng sabihin nating magamit lalo itong pagbabantay sa oil hoarding. Itong recent na Middle East crisis. Kung meron po kayong datos, so would you know kung ilang mga kumpanya ng langis o ilang mga individual Pilipinos ang napatunayang nag-hoard ng langis? Well, mayroon lang hong isang kaso talaga na kasi ang ang sa oil industry naman, nakita naman natin na nung inalaw natin sila mag-recover ng saktong price, at pinanindigan naman ng DOE na kailangan nila yung ganong scheme of pricing, nawala rin ho ang incentive nila na mag-hoard eh. Kasi Okay. they can price Mhm. it Mhm. on a weekly adjustment basis. So, Mhm. bakit ka naman magtetenga? Again, ang kalawan mo dyan, tinetenga mo Oo yung nga eh. sarili mo. Mhm. So, nawala ho yun. Wala kaming pangamba dun sa side na yun kasi economics is against anyone on the trader side na mag-hoard. Mhm. Meron lang kaming nahuling isa at Mhm. nagawa naman itong kaagad ng solusyon nung isang buyer na nagtayo talaga ng storage tank sa kanyang shop. Okay. At alam nyo naman ito, na-report ito eh. Yun ho ang nakasuhan at true enough, may kaso na ho yan at ongoing naman ang kaso.
Ayan lang ho talaga ang glaring, no? Kasi ang iba nun sinasaway na lang because Mhm. of the understanding din na may pangamba. Yung normal na consumer na nagdadala po ng mga Mhm. container Mhm. dahil sa pangamba niya sa kanyang sariling pangangailangan, Yes, oo. which inintindi na lang kaya tumulong ang PNP para sabayin doon sa Mhm. gasoline station level na wag naman ganyan. Mhm. Pero not to the extent na umabot talaga sa lahat na lang sila kakasuhan. Kawawa Oo, din naman ang ating mga oo. kababayan. But yung talagang intentional na magpapagawa ka ng tangke, tapos magpapadeliver ka dahil hindi pa natin sigurado at that time kung magkakaroon ng mga ban ng export ang China. Talagang ibang usapan ho yun, kaya Mhm. natuloy ho yun sa kaso. Oo, parang naalala ko 'yan, Director Rino, lalo nung Opo, kasagsagan ng kasagsagan nitong yung sobrang taas ng presyo dahil nga sa Middle East conflict. Laman din ng mga balita 'yan, araw-araw no'n, mga panahon na 'yon, 'no? May mga gasoline station na biglang nagsasara, 'no? Biglang biglang hindi nag-ooperate tapos the next day mag-ooperate. Tapos meron ngang mga individuals, meron pa ngang ibang mga farmers na medyo nasita dahil marami may mga dala. Pero at the end of the day, pinayagan din naman sila. Dahil nga ang yeah, epekto nun is, yes, 'di ba, sa kabuhayan kabuhayan ng yes, individual 'yun Kabuhayan niya yes. nakasalalay doon. Alright. Pero dito kasi sa panukala po ng DOE, nung sa Senate Committee Hearing on Energy, may mga penalties na panukala para sa mga kumpanya o traders na mapapatunayan oil hoarding. I think 250,000 pesos ang penalty multa, and then may imprisonment pa na kasama. Samantalang sa mga private individuals meron din financial penalty o monetary penalty, at meron ding equivalent na imprisonment. So ito po ba, may nagtatanong kasi sa akin, na pag-usapan namin to ng isa kong kaibigan kagabi, yun daw pong 250,000, malit na malit yun, kahit maning-mani yun sa mga malalaking private companies and traders. Hindi daw pa pwedeng lakihan pa yung financial penalty. Well, pag-uusapan yan kasi nanggaling tayo sa existing ngayon na 10,000. Mhm. So, this 250% increase. So, pag-usapan pa ho yan lalo doon sa Congress kung itataasan pa. Kasi, ang atin naman din kasi, the threat itself is what we want. Hindi, kasi kung during crisis, magsasara tayo ng gasolinahan, di lalo tayong nagka-problema. Mhm. Napakahirap po talaga balansehin yung you are dependent on the industry to deliver a service at ayaw mo naman na isara ang mga to during the crisis Mhm. kasi lalong mawawala ng supply. Mhm. Mhm. Ang atin is the threat should be there uh, for extreme cases na preventive in effect siya. Kung gano'n na, maganda rin mapag-usapan yan kung from 10,000 kasi ngayon ang penalty, admin yan to the 250 to a range of 500. maalala ko lang to 250 to 500. 500,000. Mhm. So ang laki na ho ng ginamp yan from the Mhm. 10,000. So Mhm. well, pag-usapan pa uli kung madali naman yan ma-decide ng Congress. Full discretion naman ng Congress yan kung i-increase pa ho yan Mhm. to Mhm. more than the range proposed. Doon din pumapasok, Director Rino. Pasensya na po kayo, I'll take this opportunity na habang na-interview namin kayo. Halimbawa, yung nga sinasabi nyo na ang hirap ipasara ng mga gasolinahan, lalo pa makakaapekto sa supply. Pero hindi ba kayang i-take over ng DOE ang operations ng mga isasara? Halimbawa, may mga isasarang gasolinahan na mapapatunayan lumalabag sa batas. Hindi ba kayang i-operate ng DOE yun? Siguro isa yan sa napakagandang anggulo naman doon sa ating Strategic Petroleum Reserve Mhm. Program. Kasi doon, babalik uli ang Philippine National Oil Company sa Mhm. operation. Kasi ngayon, Mhm. hindi agaran na kakayanin hindi nakadesenyo yung agencies natin to be operators. We are designed now for how many years since 1996, 1998 to be regulators and Mhm. policy implementors. Mhm. So talagang
historically, hindi na ho tayo nakadesenyo mag-operate. But itong Strategic Petroleum Reserve will train again PNOC to deal with Mm. oil operation. Mm. So, hindi ho DOE, I think at most ang magiging capable po dyan will be the Philippine National Oil Company. Naalala ko lang, Director Rino, Director Abad, nung kabataan ko, alam, yung sa Pandakan, may oil depot dyan sa Pandakan. Pero wala na ito ngayon. So, ito ba pwedeng ulit natin gawin? Pwede ba natin ulit gawin ito bilang isang parte ng Strategic Oil Reserve ng Pilipinas? Medyo mahirap na ho gawin dyan dahil may Supreme Court. Umabot na ho ng Supreme Court decision na Mhm. the ordinance of the local government unit is valid Mhm. Mhm. to close it for safety of the neighboring areas that are now residential. Hindi na industrial kasi ang Mhm. Mhm. classification ng area. Kaya talagang hindi na medyo mahirap po paano, hindi ko alam paano ho gawin. Baliktarin yung ordinansa and then Pero I don't know. we could do it somewhere else. Hahanap na lang ho tayo ng ibang area like Yan, in Bataan, oo. Batangas, Mhm. in Mindanao may mga areas ho doon at maigi ho kasi kung galing ho doon sa lugar na medyo malayo, mga industrial areas ho talaga para wala na hong gugulo for Mhm. how many years from now. Alright. Director Abad, we're talking about hoarding ng oil. So, gaano ba kalaki ang epekto ng oil hoarding sa ekonomiya ng Pilipinas? Do we have the figures? And siguro yung tanong ko nga kanina, when can oil hoarding be classified as economic sabotage? Kung pwede siyang i-classify as economic sabotage. Well, from a national scale, no, we're consuming around, like for example, 33 million liters of diesel daily. So, any chunk dyan or percentage dyan na merong isang company na ayaw magbenta for a day, for example, may 10% dyan na nagmamayari ng market share, would drastically affect yung ating supply chain. Mhm. So dapat wala ho talagang mag-a-attempt to create an imaginary or illusionary shortage. Yan ho ang napakalaking babantayan ho natin kasi para bang gumawa ng senaryo para magkaroon ng shortage where in fact wala. Mhm. Para lang itaas ang price. But I think robust naman ho yung ating competition At meron naman tayong Philippine Competition Commission din. At mukhang wala ho talaga kaming nakikita sa market ngayon na may interesadong gumawa niyan. Mhm. Halimbawa, yung 33 million a day natin biglang mawawala Tuesday or Wednesday of this week. Biglang mawala, magsara lahat ang Shell or ang Petron or Caltex or Phoenix. Parang masyado hong glaring pag ganun ho. Medyo mabilis ho kaagad ma-identify yan. Okay. So, again, normal circumstance ng sitwasyon natin, wala ho talaga kaming nakikita at na-experience ever since 1998 po, wala pong ganun na halatado talagang economic sabotage na nga, ika nga ang tawag. But during crisis, at minsan lang kasi nangyari ito since 1970s. Ngayon lang uli nangyari ito Kaya ito lang ho talagang binabantayan natin na hopefully another 30 years bago mangyari uli ito. Ang worst case scenario binabantayan natin would be a repeat of the Persian Gulf or a conflict in the Taiwan Strait. Yun. Yun ho ang medyo well, it seldom happen, but when it happen, kailangan ho naka-ready tayo. Yun lang naman ho, kasi under normal circumstance, wala ho talagang economics walang incentive ho talaga na, para bang ang oil company, kukuha lang ng bato, pamukpok sa ulo niya kung gagawin niya yan under normal circumstances. Pero kung
may mga ganyang crisis, medyo mayroon siyang nakikitang anggulo na kumita. Mhm. At despite the risk, kaya tinataasan natin yung risk, yung batas na hindi na lang niya gawin. Yun yan ho ang binabantayan ho natin. Ayun. Alright. And with that, Director Rino Abad, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Unless meron pa ho akong mga impormasyon na o mga tanong na sa tingin po niyo yung mahalaga upang maiparating natin sa ating mga kababayan, hingin po dito sa ating pinag-uusapan. Go ahead po, Director Abad. Well, ang isang programa ho lang ho ng government ngayon na tuloy-tuloy na pinamimigay, no, ay yung 10 peso discount per liter ng diesel for PUJs and UV Express. Wag ho niyong kalimutan, dumadami na ho ang ating around 240 million na ho for the 12 weeks ng implementation at nag-average na ho tayo ng 25, I think, million per week of distribution. 80,000 vehicles, unique vehicles have availed. Sana umingkris pa ho ito ng hanggang 100, kasi mga 100 plus 140,000 ang registered nating PUJ and UV Express vehicles. Sana mabot ho tayo kahit naman lang makaabot pa yan ng 100,000 before it ends, no? Yes. May initial end na pinag-uusapan dyan depending on the budget. Pero for now, tuloy-tuloy pa ho yan at sana tumuloy na lang ho at dumami pa yung mag-avail. Yun lang Right. naman. Sayang din naman kasi ang Yes. 10 peso per liter na discount for diesel. Malaking halaga na rin po yun pa. Pag inipon-ipon mo sa araw-araw, yung halaga na yan. Anyway, speaking of pump prices, may dagdag bawas ngayong araw na to, no po, Director Rino Abad? Opo. Kasi medyo alanganin, no? Yung ating gasoline, ang range natin is from rollback of 1.75 to an increase of 0.25. Naka-ratio ito with a 2 peso range, no? Ang diesel 1.57 to 3.57, and then the kerosene is 1.70 to 3.70 peso per liter. So naka-range ito ng 2 peso. For the choice of the gasoline station, pasok sila sa range, bahala na sila mag-compete on the ground. Okay. Basta wag silang sosobra dun sa mga highest range, pwede pa sila bumaba. Yun lang ang kagandahan, Director Abad, ano, para sa isang liberalized oil market. Pwede talaga silang mag-compete sa price level. Pwede silang magpapabaan, magpataas at pababaan ng presyo. Pero hanggat hindi sila lumalagpas doon sa threshold, at least may maraming choices ang mga consumer. Well, before the crisis, yung 55 peso natin na price, pump price, 55 to 65. May tax pa ho yan ng excise na 6 peso na excise tax at value added tax at 12%. Sabihin na lang nating mga almost 20% of that goes to taxes. Number 5 ho tayo to number 6 na pinakamahal among ASEAN countries. May tax na nga tayo. Paano pa kung wala? Gaya ng ibang bansa na nagsasubsidize pa. Talagang napakaganda ho sa akin for now, napakaganda ho ang sitwasyon natin. We are flexible enough to avail of the competitive price na hindi nangyayari sa ibang bansa dahil kontrolado sila, subsidize sila, walang magawa ang gobyerno. Pero dito nagagawa natin yung competition on the ground. But at the same time, we were able to respond during the crisis through the emergency power. Ngayon, ini-improve pa ho natin yung batas na yan. Okay. I think mabilis tayong mag-increase, mabilis tayong mag-decrease, but the flexibility is there. At nagagamit natin ang power ng government at ang power ng liberalized regime sa mga moment na kailangan natin ang flexibility ng mga yan. With that, Director Abad, maraming salamat po for this very informative na discussion on the matters being discussed. Thank you very much, Director Abad. Magandang umaga uli sa lahat. Ang ating pong Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Director Rino Abad. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango. So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD. Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas baba din ang gastos for the consumers. Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya. Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 beses sa isang araw. Kanin na. May ulam na sir, may protein na tayo eh. Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain. Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan. Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan. Mabigat ng konti. Patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, tuloy pa rin tayo sa pagtutok dito sa impeachment trial, the historic impeachment trial. Bakit historic? Kasi ito po unang pagkakataon na isasalang sa impeachment trial ang isang Vice President ng Pilipinas, Vice President Sara Duterte. Matagal-tagal din pong inintay itong unang araw ng impeachment trial na ito diyan po sa Senado, kung saan senator judges na po ang ating mga senador kahapon. Alright? At nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon to take his views on this. Walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa, ang ating constitutional law expert. Magandang umaga po, Attorney Cayosa, at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service. Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Attorney Cayosa, sa pagpapaunak po niyo muli. Alright, unang-una, ano muna ang naging assessment po ninyo sa unang araw ng impeachment trial sa Senado? So far, maayos naman at mabilis-bilis naman yung pacing. Nabigyan naman ng pagkakataon na magsalita, open statement, yung magkabilang panig at yung mga issues o motions na medyo contentious na pakinggan naman yung minority bloc at yung ibang mga senador tungkol sa kanilang kaisipan. At ang maganda dito, napagdesisyonan kaagad yung nakikita natin. Ito yung pinaka-positibo na umaandar na yung impeachment court at mukhang in control naman yung mga namumuno ng Senado in the sense na hindi pinapabayaang magtagal masyado yung mga argumento. Yung mga iwasan na sana sa ngayon yung mga legal technicalities, yung grandstanding in aid of election or political vested interest at saka yung mga transparent sila. Alam natin lahat. Importante ho yun sa impeachment trial. Alright. Tulad ng mga ilang contentious issues, tulad ng mabanggit po ninyo, Attorney Cayosa, isa na ba doon yung pagkakaluklok kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer, dahil mukhang tinangkang ika-questionin ni Senator Alan Peter Cayetano, tumatayong Senator Judge, itong motion ni Senator Judge Panfilo Lacson na iupo nga pong presiding officer ng impeachment trial court si Senator Chis Escudero
in place of the Senate President, Senate President Win Gatchalian. So, sa tingin niyo po ba naging transparent naman yung proseso na yon? At meron ba kayo nakikitang valid logic doon sa pagharang o attempt na pagharang o pag-question ni Senator Cayetano dito sa pagkakaluklok ni Senator Chis Escudero as presiding officer ng impeachment trial court? Well, isang contentious issue nga ito at pinagdebatihan nila. Ang hindi lang maganda sa unang mga argumento ni Senator Cayetano at yung magkapatid na Cayetano ay pinapalabas nila na nakasaad sa Constitution na kinakailangan ang Senate President ang mag-preside. Kaya maganda rin na nakorek yan ni Senator Pangilinan, kapwa nilang abogado. Kung babasa mo ang 1987 Constitution, wala naman nakalagay doon na dapat Senate President ang mag-preside. Ang sinasabi lang doon, kung sakasakali ang nasasakdal ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, ang mag-preside Chief Justice, ang makahukom mga senador. Ito kinopya lang kasi ito din yung mga kahinaan ng ating Constitution. Kasi nga, kinopya lang ito sa US Constitution eh. Okay. Sa US Constitution, may rason ito. Bakit hindi pwede yung Senate President ang mag-preside pag yung Presidente ng Amerika ang nai-impeach? Kasi ang Senate President o presiding officer ng Senado, Vice President of the United States. So siyempre, kung ikaw yung Vice President, may interest ka dun sa nai-impeach sa Presidente kasi ikaw ang papalit sa kanya eh. So unfortunately, kinopya na lang ng ating mga framers yan na wala na sa rason. Okay? So, yun lang ho ang malinaw. Ang malinaw din sa Constitution, nakalagay doon, na yung Senado bilang impeachment court, malaya silang gagawa ng sariling rules of procedure ng impeachment court. Poder ho yan. So, hindi naman pinagbabawal ng Constitution na pwede maglagay ng iba pang senador ng mamamahala sa impeachment. So, recently, inamyendahan by majority vote ng Senado yung Senate rules, yung mga nakaraang Senate rules on impeachment, ay nakalagay doon na mag-preside Senate President. Inamyendahan yan ng Senado a few months back na sinabi na let's give ourselves a flexibility kung kinakailangan at sa tingin natin nakakabuti, pwede tayo mag-elect among ourselves, not necessarily the President, not necessarily a lawyer, para mamahala. Naipasa yan after na emotion, pinag-usapan, naipasa by majority. Ngayon na gagamitin yan, biglang questionin naman ni Senator Cayetano at nag-misrepresent pa siya na bawal sa wala ko yan doon. So maganda naman na pinagbigyan silang magsalita, sila magkapatid at iba pa. But eventually, tinuldukan na nila. So, lumarga yung impeachment process kasi we should be mindful or vigilant dun sa anumang attempt na i-derail yung o isabotahe yung impeachment court. Kasi nangyari na ko yan sa nakaraan, di ba? Tumakbo pa sa Supreme Court. So, masyadong matagal ng issue na ito. Yung mga issue, yung mga ebidensya, alam na ng taong bayan eh. Nakita na natin yan sa public hearings. So ngayon, ang importante, mailarga na yan at mabigyan ng pagkakataon ng Vice President yung nasasakdan na, sige, sabihin mo yung rason mo, ano ba ebidensya mo, ano ba yung rason mo. Kasi nga, halos yung mga questions of fact nandyan na eh. May mga dokumento, may signed affidavit, may statements under oath ng mga witnesses, merong mga inside information na galing mismo sa kampo ng Vice President, meron ng report ng AMLAC, BIR, Philippine Statistics Authority, Ombudsman, at iba pa, no? So, yung halos alam na natin yan. So, ang importante, ano ba yan yung panig ng Vice President? Kasi for the longest time, ina-avoid niya eh. Ina-avoid nila yung hearing, pati sa answer nila, parang puro sa technicality. So at least ngayon, lumalarga na, bantayan natin na wala ng dribble-dribble dito. Yan, oo. Lumabas ang ang katotohanan from both sides, yung version nila. At tayo mismo, at yung mga senador, siyempre, representing us, titimbangin na kung ganito ang isang Vice President ay nararapat ba na manatili pa siya sa pwesto o dapat panagutin siya at tanggalin na. Pero, so, Attorney
Attorney Cayosa, dito sa first day of trial, di ba, nagkaroon sila ng mga opening statements, no? Opening, ano nila, yung prosecution at pati yung defense. Eh, sinasabi ng defense sa pamamagitan ng lead counsel ng defense na si Attorney Santos Sison, if I'm not mistaken, eh wala pa naman daw po napapatunayang pagkakasala o ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Anong reaction nyo doon? Maganda na nabigyan ng pagkakataon yung prosecution at defense na magbigay ng opening statement. Pero tandaan ho natin, yung opening statement, hindi ho yan ebidensya. Hindi yan argumento eh. Yung parang outline lang nila yung kanilang so maganda na bigyan sila. Pero for anybody to say at this point na wala pang ebidensya totoo kasi hindi pa nga nagpe-presenta ng ebidensya in the impeachment court. Pero kung titignan mo yung mga iba pang mga public forum na kung saan tinalakay yan at kagaya ng impeachment proceeding, nandun din ang media, narinig na natin yung karamihan dyan, nakita na natin yung karamihan dyan. So it's just a matter of transporting them inside the records of the Senate Impeachment Court. So, normal din naman yan. Kasi magagaling yung abogado ng depensa, magagaling din naman yung prosecutors, yung iba dyan, kakilala, kaibigan natin. Wala naman tayong mapupuna sa kanilang competence. At sana ko naman, gamitin nila ang kagalingan nila. They'll do their best, pero huwag na nilang masyadong patagalin ito. Kasi interes ng taong bayan na at huwag magtago-tago sa technicalities, sa mga procedural mga details, tumbukin na ho nila ano ho bang katotohanan ng pangyayari at para makahusga ang mga senator judges at ang taong bayan pag yan ang nangyari o nagawa o pagkukulang o pagkakamali o kasalanan, karapat dapat ba na manatili pa siyang mataas na opisyal ng gobyerno bilang vice president. Yun ang issue dito eh. Hindi ho naman yung proof beyond reasonable doubt sa criminal o kaya yung preponderance of evidence sa civil case o kaya yung substantial evidence sa administrative case. Sa katunayan, wala nang naitakdang level of evidence. So it's yung pagtingin ng ordinaryong mamamayan at mga ang importante, tinitimbang yan na between yung posisyon at saka yung responsibilidad. Pero Attorney Cayosa, may mga ilang nagsasabi na mukhang itong pagsusole, kasi nagdesisyon na rin ng Senate Impeachment Trial Court na ibalik sa BIR, itong BIR box na ito. Hindi ba ito makakaapekto sa mga ipipresent bilang suporta sa ebidensya ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte? Hindi naman, kasi procedural lang yung pagbabalik eh. Hindi naman sinasabi ng impeachment court na hindi pwede yan, bawal yan. Ang sinasabi lang ng impeachment court, at tama naman, ito, binigyan nyo sa amin para safekeeping. Pero hindi nyo naman Alright, sige. Medyo balik lang natin sa linya ng komunikasyon. Si Attorney Egon Cayosa, maganda yung paliwanag niya tungkol dito sa naging desisyon ng Impeachment Trial Court na ibalik sa Bureau of Internal Revenue itong BIR box. Sabi nga ng Impeachment Trial Court, ibalik sa BIR as is yung box. Okay, nagbabalik na po si Attorney Egon. Attorney Cayosa, pasensya na po, naputol po ang linya natin. Ano po? Okay. Ituloy lang natin, yung pagbabalik, hindi naman sinasabi na hindi pwedeng ebidensya yan. Ang sinasabi lang, iayos lang natin ang proseso. Na since hindi nyo naman sinabi na hindi nyo minarkahan, hindi nyo sinabi na yung laman yan na ebidensya nyo, di ibalik muna natin sa BIR, huwag galawin. So, kaya kung gusto ng prosecution na gawing ebidensya yan, di mag-file sila ng motion sa impeachment court na ito po, ipakuha ninyo kasi ebidensya yan, material and relevant to proving yung failure to declare salary, unexplained wealth, corruption, etc. Ngayon, ang sinasabi nilang Senado, pwede nyo rin sundin yung proseso ng paggamit ng income tax return. Kasi yung income tax return, yan dokumento ng gobyerno public record yan. Okay. Kaya lang, para mailabas yan,
ang batas sinasabi na kailangan may permiso ang presidente. Bakit? Kasi siya yung chief executive, PIR under Department of Finance, Department of Finance under the President. So, magpermiso lang kayo sa presidente. Pwede rin naman, wala namang rason na hindi pagbibigyan ng presidente kasi mahalagang ebidensya yan material and relevant. So, wala namang halong ginagawa yan sa ibang kaso bakit hindi dito dahil Vice President? Mahalaga nga yan. No? Pangalawa, pwede rin naman mag-motion sila sa impeachment law, sasabihin, impeachment court, ito ho, material and relevant, pwede ho ba ipasumpina nyo? Kasi isang exception yan na kahit yan government records at hindi basta-basta sinasa publiko, pwede yan isumpina ng impeachment court. Pwede rin yun. O pangatlo, malay natin kung talaga namang walang tinatago si Vice President, yan sinumpahang naman nila, ITR under oath. Di siya mismo, sabihin niya, sige, labas natin yan. Yun yung tatlong pamamaraan para maayos na mailabas yan. Yun yung nasa isip ko, Atty. Cayosa. Kung talagang, halimbawa, bukal sa loob ng Vice President na humarap sa pagliliti sa impeachment trial at wala silang tinatagong anumang, lihim dyan sa BIR box na yan. She could always, voluntarily say na sige, buksan nyo na yan at busisiin nyo hanggat kaya nyo kasi wala naman akong tinatago dyan. Pwedeng ganun. Ano po, Atty. Cayosa? Magandang gawin niya yun. Kung wala naman siyang tinatago, yun usually ang gagawin mo, di ba? Ikaw na mismo, you don't even need to testify. Gagawa ka lang ng written waiver, ilalabas na yan. Para mabulat-lat lahat. Kasi natatalo siya sa public perception kung palagi sinusuppress nila yung mga ebidensya. Pag kahit hindi nakikita yan, normal lang yung common sense ng taong bayan at kahit sinong kuko. At meron din yung rule sa evidence na kung sinusuppress mo o kaya pinagbabawalan mo yung testimonya or yung ebidensya at ayaw mong ilabas yan, malamang hindi pabor sa iyo. Ganun yung logic, common sense. So matatalo siya sa public perception pag ganyan. So I don't know the real reason, but hindi nakakatulong sa kanila na palaging hinahadlangan nila yung mga ebidensya. Alright. Siguro last question ko na lang po for today at Atty. Cayosa for today kasi alam ko lagi naman namin kayo nakakasama sa ating programa and for that we appreciate it very much. Pero last question for today. May sinabi rin si presiding officer, Senator Judge Chis Escudero, parang pinanindigan niya yung number ng bilang ng mga dapat na mga senator o senator judges sa impeachment trial. Mariin niya sinabi 2/3 ng kabuuan or 16 na mga senators. Do you subscribe to this statement mula sa presiding officer, Atty. Cayosa? Well, yun ho yung kanyang opinion. At ginagalang natin kasi presiding judge. Pero hindi ho pa yan yung final na decision ng impeachment court. At hindi yan yung final interpretation ng Constitution sapagkat pag interpretation ng Constitution, ang final say ang Supreme Court. So, hintayin natin na maging hinog ito, may agrabyado at tatakbo for interpretation. Kasi yung sinasabi niya, wala naman sa Constitution. Wala naman yung magic number na 16 dapat yan. Ang sabi na ng Constitution, it should be qualified majority. 2/3 of all the members of Senate. So, ang crucial ngayon yan, paano mo i-interpret? Ano yung all members of the Senate? Pag ikaw, siyempre, gusto mo na maibilang yung mga kakampi mo na nakakulong, gusto mo isama sila doon, 24, para kahit hindi makaboto, makakount dun sa negative vote yan. Diba? But, so that's the very restrictive view. Pero hindi nakasulat yung 16 sa Constitution. Ang espiritu ng Constitution, qualified majority, 2/3. So ngayon, pwedeng i-argue yan ng kabila. Doon naman sa kabila, sa prosecution, para mas madali makakuha ng 2/3, sasabihin nila, yung Constitution of all the members. So logically naman, kung sabi mo mga 2/3 ng hukom, siyempre ang bibilangin mo lang yung mga umupo na hukom. Yung present na nandoon lang. Hindi naman pwedeng yung wala dyan, o patay na, o wala na, o kaya nagtatago, o nakakulong, na-disqualify,
mabibilang pa. So that's logical, that's reasonable. Plus, pwedeng isite yung rule na in interpreting the laws and the Constitution, ang gagawin dapat ng hukom is to see to it as much as possible that the law becomes effective, hindi yung maging inutil. Halimbawa, kung tuloy-tuloy pa rin nakakasuhan yung iba pang napapangalanan na akusado o suspect sa mga flood control, mess, corruption, at naging 15 na lang ang natirang senador. Halimbawa lang po, ibig ba sabihin wala nang impeachment kasi wala nang 16? Hindi ho ganun ang ibig sabihin ng Constitution. The Constitution is a living document. Pwedeng ma-interpret mo yan, depende sa circumstances. At ang interpretation, hindi para ma-frustrate yung mga processes, kundi para maging effective considering the real spirit and intention. Ang mas mahalaga dito, dahil matataas na opisyal yan, kinakailangan 2/3 vote, hindi yung majority. Yun ang mas importante. At logically naman, pag pinag-uusapan mo yung boto ng hukom, siyempre, asahan mo lang, bibilangin mo lang yung nag-participate. Hindi naman pwede yung wala o yung disqualified. So, either way it can go, but the final arbiter with the Supreme Court, yung sinabi kahapon ng presiding judge, opinion niya yun. Hindi pa final yun. We don't know how it will unfold. But siguro, sinabi yun para wala mo ng gulo. Yeah, oo. Tama na. Dapat huwag muna tayong maantala sa ganyan yung mga delaying tactics. Tuloy na yan. Malay natin. Baka sa pagkatapos ng lahat ng proseso, unanimous na acquitted o unanimous na guilty. Hindi walang pinag-usapang hatian ng boto, di ba? Oh, yeah. So, ngayon, theoretical, tagtabi muna sana yan. Tumbukin na nila yung katotohanan, unahin nila yon kaysa yung mga ibang mga technicalities na pwede namang ma-resolve eventually. Attorney Gayosa, pwede ba isang pahabol na lang, isa na lang? Kasi nag-motion si Senator Jesso, Senator Alan Peter Cayetano na kung maaari, Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, hindi ko lang alam kung kasama si Senator Bato doon, kung pwedeng mag-participate o at least tama ba mag-participate o madala yung presensya nila sa impeachment trial in coordination with other government agencies na holding them, o kaya manood man lang sa monitor. Ano ba, how do you take that? Kasi ako naguguluhan ako doon. Pwede ba yun, Atty. Gayosa? Well, naiintindihan natin si Senator Cayetano at iba pang mga kaalyado ng mga akusado sa pandarambong na nakakulong ngayon o kaya yung nagtatago sa isang warrant of arrest, naintindihan natin na gusto nila mag-participate pa rin sila. So, pero ang problema niya, dinadala niya yung issue sa Senado. Wala nang kapangyarihan ng Senado na gawin yan Kasi even assuming na, sige, pagbigyan ka namin, unanimous, na pwede ho bang manood yan? Kung ayaw ng Sandigan Bayan, wala silang magagawa because Senate cannot compel the judiciary to do otherwise. Ang problema ho kasi niyan, ang isa sa pangunahing role ng isang hukom, patas. Sino ka man, anong kalagayan mo, pareho ang pag-apply ng batas. Pag preventively detained ka because of a non-bailable offense, hindi ka pwedeng lumabas o magkaroon ng video sa loob ng kulungan o kaya tatawagan. Yung ordinaryong criminal nga, small-time criminal, pag preventively detained, wala kang cellphone Bawal ang cellphone doon. So, ngayon dahil senador ka, dahil impeachment court judge ka, exception ka, medyo mahirap gawin yan ng judiciary o tanggapin ng taong bayan. Mas maganda pa siguro, tulungan na lang nila si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, na kumbinsin ng Sandigan Bayan na kahit yan ang bailable offense, mahina naman ang ebidensya, baka pwede silang mag-bail. Yun pa siguro pwede, pero dalhin mo yan sa Sandigan Bayan. Huwag mong idiskurso sa Senado kasi wala nang magagawa ang Senado. Wala na sa kanilang poder ang pansamantalang liberty o yung anong gagawin dun sa mga detained by a lawful order of the court. Nasa judiciary na po yun. Dun nila dalhin. Huwag na sa Senado. Huwag nang patagalin dun sa Senado. Dapat malinaw yan sa kanya. Abogado naman siya With that, Atty. Gayosa, maraming salamat po. Again, as usual,
dito sa napakalalim na usapin natin, your insights and professional perspective on these matters being discussed. Thank you very much, Attorney Cayosa. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating constitutional law expert, walang iba po kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Ang kanyang naging assessment doon sa unang araw ng impeachment trial sa Senado. Okay, at yung ilang mga naging kaganapan doon po sa first day na yan. Okay. Marami-rami rin tayo na pag-usapan, marami-rami tayong nahimay. Thank you very much kay Attorney Domingo Egon Cayosa. We were trying to get Attorney Tolosa kagabi. Si Attorney Tolosa kasi siya yung tumatayong spokesperson ng House Prosecution Panel, kaya lang for some reason hindi tayo nasagot, siguro dahil medyo busy talaga ang prosecution ngayon, dahil ngayong araw na ito tuloy-tuloy po ang impeachment trial, second day, at ang una pong isasalang dito, napag-usapan na ito kahapon, itong Article 4 ng impeachment trial. Ito na po kagad ang isasalang Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So, bantayan natin yan, abangan natin yan, panoorin natin yan, pakinggan natin yan, taong bayan, kababayan, sapagkat ang pinag-uusapan po natin dito, integridad sa serbisyo publiko, hindi lang integridad, responsibilidad, accountability, at of course, para malaman natin kung totoo nga ba lahat ng mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi nga nung kanyang defense lawyer na si Attorney Santos Sison, anong sabi niya? Ano ba 'yun? A person is always innocent until proven otherwise. Oh, 'di ba? Tama naman. A person is innocent until proven otherwise. Ibig sabihin, innocent, may tuturing pa rin na inosente ang isang tao hangga't hindi mo napapatunayan na siya ay nagkasala nga sa sala na kanyang ginawa. Diba? At totoo rin yung sinabi nung defense counsel na nasa prosecution ang responsibilidad, nakaatang sa balikat ng prosecution, ang pagbibigay patunay sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente dito sa impeachment trial na ito. So, antabayanan po natin yan, mga kababayan. Bantayan natin para po sa kinabukasan na rin ng ating inang bayan, para sa ikatatahimik nating lahat, para malaman natin ang katotohanan. Kasi sabi nga, truth will set us free. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng lahat ng ating nakaagapay, mula sa production hanggang sa master control, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Antabayanan ang mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan po ninyo ang ating English Service Program platform, ang ating programang Dateline Malacanang, kasama si Leo Magpayo. Again, maraming salamat. Hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.